So ayan mga kaputingting. So tapos na natin i-winding yung primary niya. So ayan mga kaputingting. So magre-refine tayo ng isang transformer ng 737. Isa na ang nangyari nito ay shorted yung primary niya at pumuputok na yung fuse niya dun sa AC cord. So ayan, shorted na siya. So ang gagawin natin nito ay papalitan natin to ng magnetic coil para mabago siya. So ayan, kasi tinitis ko yan, may sunog na sa yan, nag-shorted yung magnetic niya, may sunog na yung insulator na plastic niya. So ayan, so ang gagawin natin dito ay babaklasin natin yan mga kabutingting para palitan natin ng bagong magnetic wire. So ayan, ipopost ko muna tapos babaklasin natin, papakita ko sa inyo kung malinis na siya. So ayan mga kabutingting, so yan, nalinis na natin yung shorted na coil, yung may sunog yan, may sunog yung plastic nya. So nabaklas natin, so hindi ko na ipinakita kung paano yun baklasin. So ayan, parang matalas yung mga gilid-gilid niya. So lalagyan na natin yan ng electrical tape para sapawan natin. Tapos ang unang gagawin natin para malaman natin kung ilang turns yung ma-turns natin ay susukatin natin diyan sa gitna at saka sa gilid niya at sa height niya. Tapos para malaman natin kung ilang turns yung pwedeng i-turns natin. So ayan mga kabutingting, so sukatan muna natin. So ayan mga kabutingting, kuna natin to ng sukat. So ayan, susukat nito ay ganito. Bali dito sa papel, susulat tayo dito ng D1 subtract ng dito times height. So ayan, so ang unang gawin natin ay sukatin natin dito at saka dito. So ayan, kung ilang centimeter. So ayan, may sukat tayo 12.5 cm. So ayan, lagay natin dito 12.5 cm. So subtract natin yan, at saka dito naman sa gitna kung ilang centimeter to, bali 6.5 din. So ayan, times natin sa subtract natin sa 6.5 cm. So ayan, 6.5 cm equals, ma-minus mo dyan, so equals 6 cm. So ayan, yung 6 cm ay i-times mo naman sa height nito. So dito 6 cm times height. So sukatin naman natin yung height niya mga kabutingting. So ito, ilang height to. So yan, ang height niya is, so yan, 7 cm. So 7 cm equals, times nyo 6 times 7 equals 42. Tama ba? 42 cm. So yan, yung 42 ay i-divide natin sa dalawa. 42 cm times divide 2 equals 21 cm. So yan, yung 42 times 6 times 7 is 42. 42 divide 2 is 21 cm. So ayan kabutingting, yung
Yung 21 naman ay i-divide din natin sa yan, sa pagtuturn ng winding nito, meron na 42 na every ikot. So yan, i-divide natin, may 42 cm siya kada sa ikot niya. Yun, i-divide natin 42 cm, divide natin sa ito, sa 21 dito, sa 21 cm. So equals yan, ito na yung turn per volt niya, yung 42 divide 21 is 2. So yan, 2 turn per volt. So yan, 42 divide 21 cm equals 2 turn per volt. Turn. So yan, ang turn naman is i-multiply naman natin. So yan, 42 aerial core equals yan, ito yung formula niya is turn per volts times volts. So yan, turn per volt times volts. So ito yung gagawin natin. Ito turn per volts is 2 EV. So ita times natin yan kasi primary to. So ilang voltahe ba yung primary is nakalagay, it's 220 volts. Yan, 220 volts. 2 turn per volt times 220, yan, equals 440 number of turns. So yan na yung pong makukuha natin na i-winding natin dito. Bali 440 turns, number of turns. So yan, ganyan po ang pag-calculate ng pag-rewind ng toroidal, mga kabutingting. So yan. So sa secondary naman, para malaman natin, so ito na yung sa primary. Lagyan natin ang primary. So yan, sa primary. Dito naman tayo sa secondary. So yan, secondary. So ang formula naman sa secondary, mga kabutiting, is ito po. Turn per volts times volts equals number of turns. So ayan. So bali yung turn per volts is, yung turn per volts natin is 2 turn per volts. So yan, ilagay natin 2 turn per volts times volts. Ano ba yung volts na ilagay natin? Hindi yung 220, mga kabutingting. So ang ilalagay natin, magkano ba yung secondary output niya? Kasi ito 737 kasi ito na transformer. So ang output ng secondary ng 737 is 55 volts. So ilagay natin dito 55 volts equals, so yan, ita times nyo, 2 times 55 is equal 110. So yan, number of turns na yan, number turns. So yan, 110. So ganyan lang, mga kabutingting. So yan, yan yung formula. So yan. So yung primary natin is
440 number of turns, at yung secondary natin is 110 number of turns sa secondary. So itong sa primary mga kabutingting, pwede kayo mag-add dito ng turns kasi parang hindi siya uminit masyado. Minute yung tong primary. Pwede kayo magdagdag ng 50 turns or 40. So ayan. Sa akin siguro tadagdagan ko to ng 40 or 50 turns. Ganyan. So tapos ma-winding natin mamaya, ipakita ko niyo, magti-testing tayo. So ayan, ito na. So ayan mga kabutingting, tapos natin makunan. So ito yung turns natin sa primary at sa secondary. So ayan. Ito sa secondary. So ayan, lalagyan ko na lang dito ng dagdag na electrical tip dito para hindi siya masyadong matalas kasi yan. Yan. Magasgas yung magnetic natin, coil. So yan, dagdagan ko muna ng electrical tape or masking tape. So yan mga kabutingting, simulan natin magpag-winding ng primary. So yan, ito yung turns natin, 440 number of turns. So yan, wag na natin patagalin. So yung secondary mamaya na yan. Unahin muna natin yung primary. So yan, lagyan ko na ng tape yung gilid niya para hindi siya hait. So yan, para hindi masugatan yung magnetic coil natin. So yan, simulan natin mga kabutingting. 440 number of turns. So yan mga kabutingting, so may na turns na tayo, bali 100 turns yan. So yan, so hindi ko na pinakita kung paano sinimula natin, so kasi para di tayo matagalan. So yan, continue muna natin to. So yan mga kabutingting, nasa 200 turns na tayo. So yan, so dyan umabot na tayo ng 200 turns. So continue tayo sa pagtuturns mga kabutingting para matapos natin. So yan mga kabutingting, so natapos na natin yung pagtuturns. So yan, bali ito na yung turns na 440. So dinagdagan ko to siya ng bali 60 turns para hindi siya uminit. So bali ang turns lahat nito ay umabot ng 500 turns. So bali nag-add tayo ng 60 turns. So yan, 440 turns. So naging 500 siya kasi nag-add tayo ng 60 turns. So ito mga kabutingting, para malaman natin kung good yung winding natin. So meron tayong i-test dito kung good na ba siya at hindi na ba siya shorted. So ipapakita ko sa inyo. So ayan mga kabutingting, so magte-test na tayo kung ito na yung sinasabi ko sa inyo, kung good ba tong winding natin, kung tama ba, hindi ba siya kulang. So tapos ito, naglagay ako ng bulb, bali nakaseries siya. So yan, tingnan nyo sa diagram na yan. So mamaya magbigay ako ng block diagram sa paano ko mag-test yan. So yung kabilang side ng coil ay nakaseries sa isang paa ng wire na papunta sa bulb. Yung isa naman ay papunta sa plug. So para malaman natin yan kung hindi ba siya shorted, hindi pa ba siya shorted. So lagyan natin ng bulb. Pag nag-iilaw yun mga kabutingting, pag sinaksak natin, pag nag-iilaw yan, it means shorted pa yung turns natin. So ayan, shorted pa siya. So pag sinaksak natin yan, pag hindi na siya nag-iilaw, ibig sabihin yan ay good yung pag-winding natin. So ayan, ititest natin. So ayan mga kabutingting, so saksak natin para malaman natin kung good ba yung winding natin. So ayan, tingnan natin kung hindi ba nag-iilaw. So ayan, hindi siya nag-iilaw.
So yan, it means good yung winding natin. So hindi siya shorted. So yan, hindi nag-iilaw. So good siya. So paano malalaman natin mga kabutingting kung nag-work na ba yung primary natin? So ayan, gagawa tayo ng secondary. So ayan mga kabutingting, meron ako ditong wire, bali speaker wire to. Ito ang gagamitin natin na pang temporary secondary winding natin. So ayan, iikot natin dyan. So hindi na tayo magbilang kung ilang turns ang ilagay natin. Basta matest lang natin kung okay ba yung primary natin at nag-work na ba siya. So ayan, ikot lang natin. So iikot-ikot na natin dyan. So bali mga kabutingting, so bali isa ito sa mga techniques na para malaman mo na good yung primary mo at hindi ka mabakjab. So ganito lang ititest natin para safe to na paraan. So tapos na natin mga turns mga kabutingting. So yan, dalawang wire yan, parallel lang natin. So ayan, pag dito wag niyo hawakan diyan kasi baka makuryente kayo. So ayan, subukan natin itong isaksak. So ayan, wag niyo hawakan diyan kasi may kuryente diyan. Yan, plaster na natin. So yan, saksak na natin. So yan, sinaksak ko, hindi siya nag-iilaw. So yan, walang umilaw. Pag yan, yung secondary ay isi-short natin, dapat umilaw yan. So yan, pag isi-short natin yan, yan ang ibig sabihin mga kabutingting, so good yung primary natin. Kasi pag naka-short yung secondary natin, so yan, nag-iilaw yung bulb. So yan, umiilaw siya. Yan. Hindi yan mag-iinit mga kabutingting kasi yung bulb na yan ay nakaseries sa primary. Parang ang nangyayari diyan ay bali siya yung fuse na ang gamit niya diyan ay parang fuse siya. Tapos pag may shorted, nag-iilaw siya. Ganyan din ang mangyayari kapag nandoon na sa amplifier nakalagay mga kabutingting. Pag shorted yung secondary mo, iinit yung primary, puputok yung fuse sa primary. Pag hindi nakaputok yung fuse, doon magsi-shorted yung primary. Yan ang cause pag nagka-short yung primary. So ang ginawa natin diyan ay sineries natin ang bulb para malaman natin kung mag-work na ba yung primary. So ayan. So yan, dito naman sa pagtitest ng voltahe niya mga kabutingting sa kabilang side ng bulb. So yan, pakita ko sa inyo. Meron tayong diagram dito. So ayan, yung diagram. So set nyo yung tester nyo sa AC. Tapos dyan kayo magtitest sa dalawang paa ng bulb na yan. Kahit baliktarin nyo yung test probe. So dapat may masukat kayo na mababa yung voltahe. Mababa pa sa 10 volts. Kung may nasukat kayo na 8, so 7 volts or pababa, so okay na yun. Kasi pag mataas pa siya, 10 pataas, mag-iilaw pa yung bulb natin kahit hindi kayo mag-short ng secondary. So ayan. So dapat ititest natin. So dapat nakasit na yan sa AC yung tester niyo. So yan yung ititest natin, yung kabilang side. So ayan dun sa outlet. So ayan yung pula, isang pula na wire ng bulb. So ayan, yan yung pula. So saksak natin sa outlet. Saksak natin at ititest natin. Yan, yung pula ay nasa ibaba. Yan. So kahit baliktarin yung mga kabutingting, yung black ba dyan or red ba, kahit saan dyan, basta masukat niyo. Bali nagtest tayo ng series. So yan, susukatin natin. So may nasukat tayo na 7 volts 0.9. Yan, 7.8.
So ayan yung nasukat natin. So ayan mga kabutingting, so tapos na. So balutan muna natin yan ng plastic. Ibabalik ko na yung plastic niya na balot dyan. Bali insulator niya. So tapos saka na natin yan ilagay yung secondary. So bali ang tinuturo ko sa inyo dito mga kabutingting ay paano mag-rewind ng primary. So paano i-rewind natin yon para hindi tayo ma-backjob. Ipakita ko sa inyo kung paano mag-test at ilang turns, paano mag-calculate ng turns ng toroidal. So ayan, sa sunod na video ay papakita ko naman sa inyo yung kung paano ito turns yung secondary at maglalagay ng power supply para kung gumawa kayo ng amplifier. So ayan mga kabutingting, so tapos na natin na balutan ng plastic. So ayan, tapos na. So ang linis niya, parang original siya. So bali ito yung original na pangbalot niya na plastic. Pinalik ko lang para mukhang brand new pa rin siya tingnan. Saan yan? So ayan mga kabutingting, so maraming salamat sa pagsubaybay ng ating videos. So ayan, sa mga solid supporters dyan na mga kabutingting natin, so maraming salamat. So happy ako ngayon mga kabutingting kasi na-monetize na yung channel natin. So maraming salamat o daghang salamat sa mga ubang mga kabutingting natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao na nakapanood ng videos natin. So bye bye, maraming salamat.